Sinubukan ko ulit na magmarkot ng guyabano. Maganda rin naman pero mahigit na 2 buwan na hinintay ko na mag-ugat siya. Okay lang naman. Kahapon pinutol ko na sila at tinanim ko rin. Sana tuloy-tuloy silang mabuhay kahit kaunti lang ang kanilang ugat at hindi masyadong mahaba. Parang ganito lang. Siguro 3 inches lang ang pinakamahabang ugat nila. Okay lang 'yon kasi tag-ulan naman ngayon at sana tuloy-tuloy na mabuhay sila. Hindi ko sila inabunuhan pero linagyan ko yung hukay ng dahon ng saging kasi maganda raw 'yun na kapag nabulok na 'yun, ah, kapag nabulok na 'yun magiging direct abono na niya. Maliit lang ang nilagay ko pero tama na 'yun. Kasi yung lupa doon maganda rin naman, mataba pa rin. Ito ang next na video ko ulit. Wala kasi ako masyadong i-video kasi nagre-reels din ako. Pero wala namang masyadong viewers. Bukas i-transplant ko siya doon sa kabila. Kunin ko na itong dalawa. Sana kaninang umaga pa lang. Pero may ginawa ako kaninang umaga. Kaya itatanim ko sila doon sa kabila. Nalanta na sila. Pero okay pa rin. May black na ants. Tanggalin ko muna sila bago ko i-transport sa kabila. Kasi ayaw ko silang mabuhay doon. May kuton na doon. Kaya may langgam na doon. Kaya ayaw kong ma-transport din ito na kasama itong guyabano. 1 week ago tinanggal ko yung ibang dahon niya para yung ugat niya dito madaling tumama. Kaya ito, yung iba walang dahon. Ang purpose ko doon para madaling humaba yung ugat. Matagal kasi nag-ugat ito, tinignan ko noong 6 weeks siya mula noong minarkot ko, wala pa naman ugat. Mga puti-puti lang ang lumabas na parang mata ng ugat. Kaya ginawit ko ulit at hinayaan ko silang humaba ganito. Sa linya nito ko ilagay yung dalawang guyabano. Pero dito sa mas mataas kaysa yung mga saging. Kasi yung saging, tanggalin ko yung ibang suki para isa or dalawa lang ang matira. At dito ko ilagay yung kwan. Kasi may rambutan dyan at may bayabas din dito. Pero tanggalin ko yata itong bayabas. O kaya ganyan na lang niya siya. Basta ilagay ko lang dito yung isa at doon yung isa. Kahit magkatabi sila. Maghukay na ako para ilagay ko sila. Doon lang ako. Sabi mo, parang ako. Kunin ko muna yung lagay doon sa baba. Kasi may putulin pa ako na kahoy na extra. Putulin ko muna siya dito para dito lang maputol ay mailagay sa ilalim ng lupa.
isang banda lang ang may ugat pero okay lang. At ganyan lang siya kahaba. Pwede rin yun. Ilagay ko na sa butas na ginawa ko. Nilagyan ko ng dahon ng saging kasi sabi ng isang magtatanim ng mga puno ng prutas, maganda daw yung saging na ilagay sa mga markutid kasi malamig daw, sabi nila. Bigyan ko ng supporter para hindi siya matumba at makilot. Tanggalin ko na lang yung branch niya sa ibaba. Kahit magkalapit sila kasi may nyug doon, may lansones din doon. Matagal mahintay itong mga nyug at lansones pero habang yung panahon ay naglalabasan yung panahon, may hihintayin. Ilagay yung isa. Medyo malapit sa nyug pero kahit na lang. Yan. Maliit lang yung ugat niya pero pwede. Sayang naman, hinintay ko ng 2 buwan ito. Ngayon itatanim ko na lang. Konti lang ugat niya pero pwede na ito. Sayang naman kung maputol kaya dahan-dahan ko lang nailagay. Nilagyan ko ulit ng dahon ng saging. Saka ko lang itatanim ito. Lagyan ko ulit ng supporter. Ganyan lang siya kasimple. Sana mag-click itong ginawa ko na 2 markot na guyabano na para happy din ako. Sana kahit ganito ang itsura ng aking vlog, magugustuhan din ninyo. Kasi ito lang ang talagang maipapakita ko kung ano ang itsura ng aking mga tanim. Hindi masyadong maganda na tulad ng mga ibang nagbablog na magagandang kanilang naipapakita. Pa naman ito yung unique naman. Unique naman ang aking video. Tunay na tunay. Salamat sa panonood. God bless you all.